A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdalus salatu wa atammu taslim ala sadiqil wa'dil amin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kamusliman at aming mga kababayan na ngayon ay nanunood sa mga sandaling ito, ang ating mga kamag-anak, kapatiran dyan sa Pilipinas, kung saan ngayon ay alas 3 ng madaling araw, naghahanda ng kanilang mga pagkain para sa suhur. Masya Allah, wa fis suhuri barakah. Sa suhur, mayroong itong maraming biyaya ang ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, at bilang sunna rin sa suhur, ay yung suhur na ito ay yung kakainin mo siya, nagaganapin mo pag malapit na ang mag-fajr. Pero mag-ingat-ingat lang po na huwag tayong gumising na malapit na ang adhan. So yung ating mga magulang, ating mga sister na nagluluto para sa kanilang pamilya, yan ay isang uri ng ibadah, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang inyong mga gawaing pangbahay, paglilingkod sa inyong mga asawa, at sa inyong mga anak at pamilya. Biyayaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yan ay kasama yan sa pagsamba. Ngayon mga kapatid, ang ating paksa ay patungkol sa isang usapin na marahil narinig nyo na, at marahil ito rin ay magbibigay sa atin ng aral. Paano natin ito isa sa buhay? Paano natin ito ikokontrol? At ano ang pananaw dito ng Islam? Ano ang dapat nating gawin? Kasi itong usapin na ito ay halos bawat isa sa atin ay mayroon nito. Alam nyo yun, yung kahapon usapin natin ay ang patungkol sa riya, patungkol sa pagkadalisay ng puso. Pero sa gabing ito, itong usapin ay ito rin ay napakahalaga na dapat ang bawat isa sa atin ay malaman niya paano natin ito i-adjust, paano natin ito paglabanan, paano natin ito isabuhay, dahil sa ayaw at gusto mo, mayroon ka nito. Sister, brother, ina, ama, anak, kapatiran, sangkatauhan, lahat tayo nito mayroon. Ang sinasabi al-hasad. Batid nyo ba ang hasad kung ano ito? Ang hasad, bago pa natin ito explain kung ano ang sinabi dito ng mga pantas o paano ang definition ng hasad, ito yung sinasabi nila sa Tagalog na inggit. O di ba, nainggit tayo minsan? Normal. Nandyan yan sa puso yan Sino ba naman hindi nainggit? At selos. Yan. Pero ang inggit, ang selos na ito, na sakit ito ng puso, at lahat tayo ay meron nito, dahil meron tayo nito, pwede itong maging kasangkapan. This can be a tool. This can be a tool, an instrument to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Ano? Pakiulit nga. Ibig sabihin, pag meron kang selos o galit, pwede pala itong maging pagsamba sa Allah? Oo. Pwede itong maging mabuti. At kung hindi rin ito magiging mabuti sa'yo, o di kaya hindi mo magamit para sa Allah, kabaliktaran, magiging ito ay magkakasala ka. Magiging ito ang pagdulot ng iyong paggawa ng kasalanan. Dahil dito, ano ang dahilan at kung bakit, tunghayan po sa maikling usapin natin ngayon ang patungkol sa hasad. Inggit, selos. Ayun ko, meron bang ibang term dyan sa Tagalog? Inggit at selos. Magpinsan lang yun, di ba? Inggit at saka selos. Sa Binisaya, mainggit na gyud ka. Sa Maranao, sa Maranao, ang tawag nila dito, reit, dengki, na tepo. Tama yun? Magpipinsan lang yun. Miyari itras si Deeni. Ini kare itras kanyan, na miya dengki kaun.
na tinipong ka, kasabab ko reit agudeng ki. Na panya kita iya puso, na di mapya. Ugaid na so kapakaingit ka, napakaw kitong tanong sa simba ko Allah ka kapakaibis. Antunay ni, katya so sabada usayan ng mga ulama. Ma huwa al-hasad fil Islam wa fil istilah? Antunay pero una hasad. Ano yung sinasabing hasad sa istilah? Ang hasad, arrafahu ba'du ahlul ilm annahu tamanni zawal ni'mah. Tamanni zawalu ni'mah anil mahsud. Fi riwayah الثاني يقول بعض العلماء التمني زوال نعمة الله على العبد أو لأخيك أن يزول هذه النعمة عليه أو عليها. Ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay ito yung pag-aasam-asam na hinihiling mo na sana ang biyaya na nakikita mo sa kapwa mo, sa kapatid mo, ay ito ay mawalay sa kanya. Mawala sa kanya ang sinasabing biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanya. Nakuha? Kung ang isang tao ay binyayaan ng talino, yaman, katanyagan, kagandahan, lahat ng alam nating biyaya na mayroon siya na tayo ay naiinggit doon. Pero kung ang inggit na ito ay nasasabi mo na sana mawala ito sa kanya, hindi ka nalulugod. Alam mo yun? Hindi ka nasisiyahan dahil siya mayroon at ikaw wala. Yun ang sinasabi na hasad. Bil ittifaq o fima arrafahu ba'du ahlul ilm. At ito ang definisyon ng mga pantas. So dahil dito, ito rin ang dahilan na masasabi natin na awwalu dhambun adnaba Abul Bashar. Laysa Abul Bashar, astaghfirullah, adnaba adnaba dhamban fis sama. Unang-unang kasalanan na natamo ng isang nilalang ay ang hasad, ang inggit na ito. Saan pa ito? Sa paraiso. O di kaya doon sa kalangitan. At ito rin ang pwedeng sabihin na una-unang kasalanan na tinamo at ginawa ng isang tao dito sa kalupaan. Alin? Ang inggit, selos, dengki, siig, nagu, tipu. Katini po ka kami, siig ka. Sagyang ko to pagari nga Muslim. Pero ang totoo, ang Muslim, kung naiinggit siya para sa Allah. Paano yun? Naiinggit ka na sasabihin mo na, ya Allah, sana magkaroon ako ng katulad na mayroon siya na gagamitin sa tama. Kasi, ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, la hasada illa fi ithnain. Rajulun atahu Allahu al-ilma wa yaqra'u fihi wa yudarrisu fihi ana al-layl wan nahar fi ma'na al-hadith. Wa thaniyan ar-rajulu alladhi atahu Allahu malan fa anfaqahu lillah. Fima ma'na hadal hadith. Walang selos, inggit maliban sa dalawa. Sabi ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, anumang uri ng mga inggit, anumang uri ng mga selos na yan, bawal. Yan ang hukum. Hukmul hasad haram. Ang hukum ng hasad, inggit at selos, ito ay haram. Ngunit, sabi ng propeta, ang inggit at selos wala dapat, maliban na lamang sa dalawa na pinapahintulutan tayo. Una, ang kainggitan mo ang isang tao na maalam na ang inggit dito ay ikaw ay nangangarap na sana maging katulad mo ang kanyang kaalaman
na ito ay kanyang ipinapamalas, itinuturo sa mga tao, at ito ay kanyang isinasakilos, isinasabuhay ang kaalaman niya. Ganun yun. Kung mainggit ka sa ulama, nasasabihin mo, ya Allah, sana maging katulad ko siya. Alam niyo yun, mga kapatid, sa totoo lang, noong ako ay bata pa, minsan napupunta tayo sa masjid, kalaro mo yung mga kaibigan mo, mga bata, naglalaro kayo, din minsan, yala, punta tayo sa masjid, lalo na pag tarawih. Sa amin, sa masjid sa Marawi, sa masjid ba to, makapasada tao sipang lata, kanggagakway, kakan, papunta sa kahit saan, din after that, punta kayo sa masjid. Tapos minsan, nakita ko yung mga ulama na, mashallah, tabarakallah, yung nagbibigay ng sermon. Yan, katulad niyan ni si Ustad Ilyas Abdul Salam, si Nasruddin Basman, Alim Guling, Alim Bashir, Ahmad Bashir, Muhammad Salih Uthman. Yung mga yun, yung mga senior minsan na mga matatandang mga maalam. Tapos yung mga kwento nila, di ba? Tapos umaantig yun sa puso ko. Sabi ko, ya Allah, sana maging katulad ko sila. At wallahi mga kapatid, kung bakit ko ito'y kinukwento, dahil ito ang totoo. Alam ito ng Allah. At siguro kung bakit ako nandito ngayon sa larangan ng pagtuturo, ay dahil siguro dinindig ng Allah ang aking panalangin na sana balang araw maging katulad nila. Dahil narinig ko sa kanila na walang pinakamabuting tao na nilalang dito sa sanlibutan ay siya, yaong tao na may kaalaman sa relihiyon ng Islam at ito ay kanyang tinuturo sa sangkatauhan at isinasabuhay. Khairun nas anfa'uhum linnas wal alim wal muta'allim. Wa kama warada fi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aitu annahu qala ad-dunya mal'unun wa ma fiha illa 'alimun wa muta'allimun wa bidhikrillah wa majalisul ilm wa kabakala hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walang pinakamabuti na tao dito sa balat ng lupa maliban na lamang sa tao na siya ay napapakinabangan ng marami. Mga kapatid, hindi ba tayo nagmamahal sa mga scholar, sa mga ulama? Hindi ba natin mahal ang propeta sallallahu alaihi wasallam na kung dahil sa kanya na napag-iwanan niya na turo, na liwanag, na kaalaman sa atin na ito ngayon ay dala-dala natin na kung saan dito natin nakikita ang kapinatagan, katiwasayan at katahimikan ng buhay dahil sa Islam. Wallahi dahil sa Islam. At ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, ang dunya, ang mundong ito ay kinasuklaman. Isa sa sinasabi ay isinumpa. Dahil sa mga gawain dito na taliwas sa Allah. Maliban na lamang sa hadith ng propeta na sinabi niya, maliban sa mga taong maalam at ang mga taong nag-aaral ng kaalaman. Kayo na mga kapatid namin na nanonood. Kayo yun, kasama kayo yun. Ibilang kayo ng Allah, ibilang na tayo ng Allah sa mga tao na gustong-gusto makinig sa mga aralin sa Islam, turo ng ating reliyong Islam. Mga kapatid, wallahi sa totoo lang, kung hindi natin gawin sa buhay natin na makinig sa mga aralin sa Islam, sa turo ng ating mga pantas, ano na lang ang mangyayari sa buhay natin dito sa mundo na puros nakikita natin dito sa social media, ang karamihan dito ay haram. Sige nga, anong magiging resulta ng puso mo? Kung lahat ang nakikinig mo, lahat ng mga nakikita mo, lahat bawal, lahat puros makamundo, lahat puros kalaswaan. At kung hindi ka mag-alay at hindi mo maalaala ang Allah, na wala ang mga salita ng Allah sa iyong puso, ang pag-aasam-asam sa pakikinig ng turo ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam, ano kaya ang magiging kapalaran mo sa buhay dito sa mundo? Wallahi mga kapatid, napakahalaga, napaka-importante ang kaalaman sa Islam. At dito natin natutuklasan, dito natin napagtatanto na napapalapit tayo sa Allah. Dahil ang pagkain ng ating espiritual, ang ating pananampalataya sa Allah ay ang pakikinig sa salita ng Allah. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman 'indah.
any gathering, they gather together only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, except that there are angels of Allah subhanahu wa ta'ala from the heavens of Allah subhanahu wa ta'ala giving them sakina, showering them the sakina, the tranquility, the peace of mind, and the forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, because of they are learning together the ayat of Allah, the Quran. And it is because of strengthening their faith, because of their love to Allah subhanahu wa ta'ala. And because of that, Allah subhanahu wa ta'ala will give them sakina, tranquility, peace of mind, forgiveness for Allah, forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Where you can find, now tell me, in this world, any gathering, any place, the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, except the gathering which there is learning, there is ayah, there are the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and there are reminders from Allah subhanahu wa ta'ala. Except the thing that we are doing right now, except that the thing that you gather together for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, this is it. And this is according to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is not from mine. This is not from us. Nawala tayo. Hindi ko alam ba't napunta tayo dun sa kalhagaan ng kaalaman. Balik tayo sa hasad. Kasi ito ang topic natin, hasad. Ngayon, ang hasad, anwa. Ang hasad, ang inggit at selos ay anwa. Dalawa. Una, karahiyatu alal mahsud mutlaqan wa hadha huwa al-hasad al-madhmum. Yung inggit na ito ay kinasusuklaman mo at hindi ka nasisiyahan sa taong kinaiinggitan mo dahil mayroon siya at wala ka. Wa hadha huwa al-madhmum, at ito ay masama na uri ng inggit. Kasi nainggit ka sa kanya. At dahil sa inggit, maraming taong pumapatay. Maraming tao na itinakwil ang kamag-anak at kahit sinong tao dahil sa inggit na ito. Pero, ang inggit, pwede ito maging ibada. Yung nabanggit natin na hadith ng propeta, kung ito ay iaalay mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sana ya Allah magkaroon ako ng kaalaman na katulad niya, na maski wala kang kaalaman kapatid, pero dahil sa maganda ang layunin mo, at kung ito ay ang layunin mo ay ito rin na iyong ibabahagi, inshallah makakamit mo yun. Ganon din ang tao na sila ay nagbibigay ng marami, mga taong binyaya ng Allah ng yaman, at ibinibigay ito sa mga tao, sa mga maralita, sa mga duka, sa kahit sinong mga tao, ang sinong pinagbibigyan niya ito. At pag yun ay nasa puso mo na sinasabi mo, ya Allah, sana magkaroon din ako ng ganun yaman at ibibigay ko, maski ikaw ay isang maralita at pobre na mahina, insya Allah, makukuha mo ang gantimpala dahil sa paglalayunin ng kabutihan. Ganito ka-importante ang ikhlas, ganito ka-importante ang dalisay na puso, yun ang nakuha natin kahapon. Ngayon dito, nagiging ang hasad o ang inggit na ito at selos ay masama kung ang layunin mo sa kapwa ay mawala yun. Kasi hindi ka nasisiyahan sa kanya eh. Dahil bakit siya mayroon at ikaw wala? So yun ang punto doon. Dahil hindi mo yun, hindi ka nalulugod. Pangalawa, an yakuna al-fadlu tilka shakhs alayhi fayuhibbu an yakuna mithla aw afdal minhu. Ito daw. Wa hadha al-'adid, wa hadha al-ghaytah. Ito yung hindi ka rin nakukontento o parang ayaw mo na bakit ang tao mayroon siya at ninanais mo na sana magkaroon din ako na katulad niya o mas angat pa sa kanya. At ito ay normal ito na nangyayari, ngunit gagamitin lang ito ayon sa ikalulugod ng Allah na ang pagnanais ng kabutihan. Mga kapatid, ang punto rito, dahil ang inggit ay ito ay mayroon tayo, bawat isa mayroon ito, magiging ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya bagat naman ang puso natin ay dinadalisay natin. Na mainggit lang tayo sa tama at kagustuhan ng Allah sa paggawa ng kabutihan. Ngayon, dahil dito, sa inggit na ito ang naging dahilan kung bakit si Satanas, si Iblis, yung mga nagtatanong sa atin minsan na, Ustad, kung bakit ganun si Iblis na inggit siya kay Adan at yun ang naging dahilan para siya ay nakalayas sa imperno
At si Adan naman ay dahil sa hindi niya pagsunod sa Allah na siya ay lumapit doon sa isang puno, napalaya sila sa paraiso. Napalaya silang pareho sa paraiso. So bakit pa ginawa yun ng Allah? Mga kapatid, ganito yan eh. Ang akida ng Ahlus Sunnah wal Salaf, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Hindi natin kailangan dapat i-question kung ano ang itinalaga at gusto ng Allah na mangyayari. Tanungin mo, kasi tayong lilitisin sa araw ng paghukom. Kasi nga, pagsubok na. Bago palikhayin ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Adan, si Satanas, ang mga anghel, ang mga kalangitan, kalupaan, ang tubig, ang kanyang ars, lahat ito, alam ito ng Allah. Batid dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong mangyayari? Kasi siya ang Diyos, siya ang lumikha. At tapos tatanungin mo kung bakit niya ginawa yun. Minsan nga, pag nagtanong ka sa boss mo, sa magulang mo, sa mga bagay na limitado ang ating kaalaman. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Pero may hikma, alam natin to, may hikma dito ang Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit niya ito pinagkaroon. So ngayon, dahil doon ay nainggit siya kay Adan dahil nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adan sa kanyang pamamagitan ng kanyang kamay. Nakuha na natin yung usapin patungkol doon. Okay? Ngayon, dito naman sa kalupaan, ang unang kasalanan na nangyari at kung bakit napaslang napatay ni Kabil si Abil na kanyang kapatid na mga unang anak ni Adan alayhi salatu wasalam ay dahil sa inggit. Nagselos ang isa sa kanyang kapatid dahil tinanggap ang kanyang pag-aalay sa Allah subhanahu wa ta'ala at yung sa kanya ay hindi tinanggap. Kaya sinabi niya, laaktulan nak, ikaw ay akin papaslangin. Dahil doon sa nainggit siya na tinanggap yun ng kanyang ama at yung sa kanya hindi tinanggap. So lahat ito ay pagsubok. Ang selos na ito, ang inggit na ito, pagsubok ito sa atin. Lahat pagsubok, ang anumang personalidad meron ka, anumang kaalaman meron ka, anuman ang buhay natin, lahat ito pagsubok. Kaya dapat lang din sa pagsubok, dapat natin itong gamitin para sa tama, dapat natin ito ialay para ikoneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala, lagi mag-istighfar at humingi ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang taong laging naiinggit at laging nagseselos, walang kasiyahan sa buhay. Ano ba yung kasabihan na minsan na nakita natin, di ba? There is no happiness for those who invade others. Walang kasiyahan sa tao na siya ay nainggit sa kapwa. At ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, am yahsuduna an-nasa fima atahumullahu min fadli? Sila ba ay naiinggit sila sa mga tao na binigyan ng Allah ng kanyang mga biyaya? At dahil doon ay kinainggitan nila, alam nyo kung bakit sinabi ng mga ulama na haram ang magiging mainggit ka? Dahil para bagang kinu-question mo ang Allah, bakit siya mayroon, bakit ako wala? Samantalang hindi mo alam ng Allah subhanahu wa ta'ala nilikha ang bawat isa na may kanya-kanyang mga biyaya na pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Wadhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. At ito ang mga biyaya ng Allah na ipinagkaloob sa mga sino mang gusto niyang naisin na bigyan. Kapitbahay mo mayaman, direktor, mayor, o ano man. Ikaw isang farmer, ikaw isang karpintero. So hindi naman tayo pwede mabuhay dito sa mundo na pare-parehas tayo. Hindi pwede laging lahat mayaman, hindi pwede laging lahat doktor, hindi pwede lahat maging maalam. So dahil ito, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung sino binibigyan niya ng kanyang mga biyaya ay pinapagkalooban. So wag mo i-question, wag ka mainggit sa kapwa. Dahil dapat matuwa ka sa kanya dahil siya ay Muslim na biniyayaan ng Allah ng maraming biyaya. At alam niyo po ang sikreto. Sasabihin ko to. Sikreto para mawala ang inggit, selos at puot na ito ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakasala. Hilingin mo sa Allah na, ya Allah, hinihiling ko sa iyo na nakita ko yung kapitbahay namin, yung kamag-anak ko, pinsan ko, kapatid ko, kaibigan ko na binyayaan mo ng masyaallah, ganda-ganda ng bahay niya, ganda-ganda ng buhay niya, ang kaalaman niya, ang kayamanan niya, lahat. Ya Allah, hinihiling ko sa iyo na biyayaan mo pa siya ng maraming-marami. Tanong ko, kaya mo ba yun? Na ikaw wala. Sasabihin mo sa Allah na, ya Allah, biyayaan mo pa siya ng marami. Wallahi, we need to rectify ourselves. We need to clean our hearts. Kung gusto natin na kalugdan tayo ng Allah, yun ang sabihin natin. Dahil, bakit? Dahil kung yun ang hihilingin mo sa Allah, at pag yun ay tinanggap
ng Allah ang iyong panalangin. Dahil mga kapatid, sa Islam, ang kagandahan ng Islam, pag humiling ka sa Allah na hindi alam ng isang tao na hinihiling mo sa Allah, tinatanggap ito ng Allah. Kasama ito sa mga asbab na tinatanggap ng Allah ang ating mga dasal. At ang mga anghel ng Allah ay nagsasabi na wala ka bimithl. At ikaw ay magkaroon din ng katulad ng paghiling mo sa iyong kapatid na kapwa. Subhanallah, saan ka pa mga kapatid? Saan pa tayo maliban na lamang kundi tayo ay gusto natin ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabubuting gawain. Ngayon, شوف عبد الحكيم عبد الحكيم ممكن موجود تحت أخبره أنني موجود هو يتصل أي هو يجي تحت بس 5 دقائق أنا أمشي. Mga kapatid, napakabilis po ng oras natin. So pati ako nabibitin din sa pag hindi natin natatapos ang patungkol sa hasad na ito, patungkol sa usapin na ito dahil napakaalaga po. Pero ang hukom nito ay bawal dahil ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadith Ibni Abbas radhiyallahu an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayamin. Isang riwaya yan sa hadith ang patungkol dyan. Ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagsabi, la tabaghadu, huwag na huwag kayong magkagalitan. Subhanallah. Itong galit na ito, kailangan siguro magkaroon din tayo ng paksa patungkol sa gadab, ang pagkagalit, puot. Dahil sino ba naman hindi nagagalit sa atin? Wallahi mga kapatid, ako kung pwede lang na mabilis sa atin na mawala ang galit natin, isa na ako dun. Pero wala tayong magawa dahil tao tayo, talagang nagagalit tayo, di ba? So kailangan i-control lang yun eh. Pagkatapos, ang pagkagalit natin sa, anyway, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong magkagalitan at huwag kayong magselos sa bawat isa. Huwag nyo kasilosan o kaingitan ng bawat isa sa inyo. At huwag kayong magtalikuran, yung puputulin mo ang relasyon mo sa iyong kapwa. At huwag na huwag din kayong la takataw wala tadabaru. At huwag kayong magkaputulan ng relasyon. Sa maranaw na gito iputulak kasupad ka, gipi nakamasakit man to sa masatanoy man to. Kasutaw pagarinyan tunganay niyan tengdiyan na itulak yan kasababu kumay to alupa agumay to atamok. Nagyang mambuipterunakan ko mga tao sa mga tao na nililin lang nila ang kanilang kapwa, kinukuha nila ang hindi nila pagmamayari, suplali man naka, sumiyaka ito alupa, akuan naka ko, lali man naka ko pagaringan na, si isa moria lungan, si ibu sa dunia, na iplupit ka uto wallah. Anda matatagu so kalak naguparat yaya tanu wala amapita isa gawin ang ganatan tanu sa dunia na di tanu ikelak aplaliman tanu so pagtanu ko tamuk yan pemagantaan tanu siran agu Allahu Akbar walil astaghfirullah wa atubu ilayhi. Ya Allah, yang kaya bulan na Ramadan hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana mabagot niya tayo mga kapatid. Oras na ito na pagbabago. Araw-araw nakikita natin kung sinong namamatay, di ba? Kaibigan, kamag-anak natin. Tapos ito pa tayo, nagkakaroon pa ng inggit, nagkakaroon pa ng galit, puot sa kapwa, at kinukuha mo pa yung pagmamayari ng hindi sa'yo. Saan ka babayad niyan sa araw ng paghukom? Nasaan ang mga taong mayaman, mga tanyag, nangamatay, nailibing ba sa kanilang mga yaman? Ay, kalakan niyo sa Allah. Kamataan, mga luksa, mga pagariakan, mga bangsa ko. Agyang ka ay akalalimang ka kupagaring ka na miyak kalala adusa na udinyan ka irila sa ibu sa dunia. Na si isa mo relungan na ad nagpangukum so Allah subhanahu wa ta'ala na kukum niya nung manisa na ayang margan na udikan yan rilan na di kaprilan wallah. Oras po, kasi gusto mo, ayaw mo magalit. So bakit hindi ka magagalit kung ikaw naman talaga ay nilalapastangan, tinatanggal yung karapatan mo, kinukuha ang lupa mo, ang kayamanan mo, ang bahay mo, ang pera mo, at sinisiraan ka pa. Lahat ng mga yan, alam mo, kailangan natin sober, di ba? So mga kapatid na mashallah, ngayon lang pumasok ito sa isip ko. Pag-uusapan natin ang galit, gadab, pag-uusapan natin ang sabar, yan siguro pwede natin yan kasama sa ating mga paksa. At dahil po oras na,
At wala tayong masabi kundi ano ang ikinalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Na ya Allah, patawarin kami sa aming mga kasalanan, gawin kaming tunay ng mga Muslim na nanunumbalik sa iyo, natatauba sa iyo, at sana, wallahi mga kapatid, hindi lang tayo doon sa salita. Salita, gawa, kilos, at sa puso. Wama alayna illal balagul mubin, lahat tayo marupok at mahina, nagkakasala, pero ang pinaka malapit, mahal ng Allah ay yung nagkakasala at sila ay nagtatawba sa Allah. So kung mga bangsa tano, mga maranaw, magindanon bod, nang baniptalo na reit, dengki, tipu, na isa sa paranan, wagamatan, wagamislam, ang selos, ang inggit, ito ay pinapatay niya yung mga magagandang gawain natin. At nagiging maitim ang ating puso dahil sa yan. Kaya ang mga sekreto nito mga kapatid, bilang panghuli, kailangan isipin mo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay gusto niya na mahalin mo ang kapwa mo para hindi ka magkaroon ng selos at inggit sa kanya. Kailangan mo ng dua, kailangan mo ng qiraatul Quran, at kailangan mo rin na hilingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na mahal ka din ng Allah at hindi kanya pinapabayaan. At hilingin mo rin sa Allah na, ya Allah, kung anong mayroon sa kapatid ko na ito na kinainggitan ko, dagdagan pa, barik lahu wa zid lahu, bigyan ng biyaya at dagdagan pa. At pag yun ay tinanggap ng Allah, ikaw rin ay magkakaroon nun. Subhanallah mga kapatid. Oo, nandyan tayo, naiinggit sa bawat isa, pero ang Islam, tinuturuan tayo ayon lang sa tama. Mainggit tayo sa mga maalam, mainggit tayo sa mga taong nagbibigay ng kanilang mga yaman, na maski ikaw ay hindi maalam at hindi ka mayaman, pero kung ang layunin mo ay para gamitin ito para sa Allah, magkakaroon ka ng katulad ng gantimpala ng mga taong kanilang ginagawa. Na ganun din, dua, at al-ihsan, at pakikitungo ng mga mabuti, at wala na kasing oras mga kapatid, gusto ko padagdagan, pero sorry na lang po. Hanggang sa muli, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Balasangan wala, rilan tanong niya kung mga dusa tanong, balong tanong na natito mga Muslim, main katano ginawa tanong, mata na matid magaan na di tanong katawan, ay andaman ay kapakataling marak tanong o kapatay, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Katakutan ninyo ang araw na kung saan lahat kayo ay manunumbalik, babalik sa inyong Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ang bawat isa ay lilitisin sa anumang mabuti at masama na kanyang napala na ginawa dito sa mundong ito, kung saan titimbangin ang ating mga gawain sa araw ng paghukom. So dito pa lang po sa mundong ito, timbangin natin ang sarili natin. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nang sa gayon, sa araw ng paghukom, hindi tayo magsisi. Nawa, gabayan tayo ng Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.